Upper Room, Philippines. This is the Lord's touch, to show His love to God's family and His people. Magandang araw po sa inyo lahat at atin na po umpisahan yung ating sharing dahil maiksi lang po ang ating oras at ito po pinamagatang kong pagtitiwala ay magpakailanman. Faith is forever. Ang ating pong teksto ay makatakpuan pa natin sa kay Ruth 1:16. Ang sabi po, at sinabi ni Ruth, huwag niyong ipamanhik na kita'y iwan at bumalik ka at tumiwalay sa iyo. Kapagkat kung saan ka paroroon ako. At kung saan ka tumigil ay titigil ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan. At ang iyong Diyos ay magiging aking Diyos. Kung saan ka mamamatay ay mamamatay ako. At doon ako ililibing. Hatulan ako ng Panginoon. At lalo na maliban ang kamatayan ang maghiwalay sa iyo at sa akin. Ito po yung napakagandang sinabi ni Ruth sa kanyang manugang, sa kanyang biyanan na si Noemi. Pagamat namatay yung kanyang dalawang anak at kapre yung kanyang asawa, ang natira lang ay yung dalawang manugang, ngunit yung isang manugang ay umalis, si Oprah ay umalis, at si Noemi talaga ay nagpursiging sumama sa kanyang biyanan na si Noemi. At ang nangyari po noon ay may 10 taon pa lang silang nagsama, ay nakita ni Noemi ang kabutihan at kagandahan ng pamilya ni Noemi, kaya nagpursige na si Noemi ay sumama sa kanya kahit saan siya pumaroon. Sabi nga niya, ang iyong bayan ay aking magiging bayan at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka mamamatay, doon ako mamamatay. At hatulan ako ng Panginoon at lalo na maliban ang kamatayan ang maghiwalay sa iyo at sa akin. Yun po yung pagtitiwala ni Noemi na ating nakita rito na gusto kong ibuksan sa inyo ang pangyayaring ito. At nung kasama na si Noemi, si Ruth na nagpunta sa bayan ng Bethlehem, ay doon ay nakilala niya si Boots. To make story short na lang At si Boots naman ay isang mayamang tao na may bukirin, at ang ginawa ni Ruth ay siya po ay namumulot ng bunga ng halaman ni Boots, at nakita siya ni Boots at palagay ko na may nagandahan siya kay Noemi, at nakitaan niya na siya isang mabuting babae. Kaya nag-isip si Boots na bilihin ang lupain ni Noemi at makasama si Ruth sa pagbili niya ng lupa upang maging asawa niya. At naging asawa niya si Noemi. Kaya dito nakita natin ang pagtitiwala ay ang isang mabuting pagtitiwala ay nagbubunga ng mabubuting bagay. Kaya ano nyo po ba kung sino ang naging anak nila Ruth at Boots? Yun po yung mababasa natin sa Ruth 4:17. Sabi nga rin sa Ruth 4:17, at inilagay ang pangalan ng mga babaeng kaniya, kapitbahay, na sinasabi, may isang lalaki na ipinanganak kay Noemi na tinawag niya ang pangalan niya na Obed. Siya ang ama ni Isai na ama ni David. Kung ganon, si David pala ay nagmula kay Ruth. Kay Ruth pala nagmula si David. Kaya nakitaan natin kung anong meron si Ruth, ay ganun din po ang si Haring David, ang ugali o ang kanyang
ang kanyang pag-uugali ay ganun din. Siya'y mayroong malaking pagkakatiwala. Kaya nung nakalaban niya si Goliath, ang sabi nga po roon sa 1 Samuel 17:45. Kaya nung niya si David, si Goliath ito ang kanyang palinindigan. Ito yung kanyang pagkakatiwala sa Diyos. Ito po ang sabi niya, kung nagkagayon, sabi ni David sa Palisteo, ikaw ay naparito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y naparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ang Diyos ng mga kawal ng Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito, ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay at sasaktan kita at pupugutin ko ang ulo mo at ibibigay ko ang mga bangkay sa kubo ng mga Palisteo sa mga ibon sa iyong papawid sa araw na ito at sa mababangis na hayop sa lupa, upang malaman ng buong bansa na may Diyos sa Israel. Kaya kung ano po yung ugali po ni Ruth, ay ganoon din po ang kinaugalian ni David. May malaki siyang pagtitiwala sa Diyos. Kumbaga kaya po yung ating pananampalataya, tulad po ng sinabi tulad po ng ating amang si Abraham, na tinatawag na Father of Faith, ay sa kanyang pananampalataya ay nagbunga ang kanyang buhay upang maipanganak. Nagmula sa kanya ipinanganakan ating Panginoong Kristo. At mula kay Kristo, tayo ay nagtiwala. Tayo naman ang siyang naging dahilan upang tayo ay magtiwala sa Diyos through Christ Jesus. Kaya ang ating pong pagtitiwala ay magpakailanman. Ang ating pananampalataya ay magpakailanman. Hindi ito nawawala, hindi ito napuputol, hindi ito nagwawakas, kundi ang ating pananampalataya ay patuloy at patuloy na ito ay usbong, lalaki at mananagumpay. Kaya Ama, kaya tapos na po tayo dahil wala na pong oras. Kaya Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, aking pong itinataas ang lahat na ito sa iyo, O Diyos. Salamat po sa iyong sinugo upang aming sampalatayanan na siyang aming pag-asa sa aming buhay. At muli Ama, aking binabalik sa iyo ang lahat na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen and amen. Salamat po.